Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 15, 15 ng Hulyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:32 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Alan Peter Cayetano na sasampahan ata ito ng plunder. Opo, patungkol dun sa 50 million 2019 SEAG o Southeast Asian Games torch na pinatayo niya. Yung sulo, yung sulo po o ah yung kwan yan yung ginagamit sa Olympic. Yang torch kasi nag-umpisa yan doon sa kwan sa Olympus, sa mga kwan, mga Romans ata yan eh. Na bago magsimula yan, yung mga labanan, mga sports nga ay mayroong tatakbo sa gitna, may daladalang torch at iilawan yung kwan, yung isang malaking torch o kaya yung mismong torch niya daladala, yun ang ilalagay niya dun sa gitna. Ang ibig sabihin niyan ay umpisa na ang mga labanan. Yun po nung high school ako ginagawa namin yan eh. Kasi may isang week kasi sa high school namin noon ay tawag namin ay sports fest o sports week. Yan po. May apat na maglalaban-laban. Apat na grupo. Yan po Kaya alam ko yan. Bago mag-umpisa, mayroong tatakbo na isang tao na may daladalang torch. Na ilaw nga yun ilaw. Yun ang kauna-unahang ginagawa. Ngayon, ito si Alan Peter Cayetano ay gumawa siya ng torch. Pero ay kwan po ang height po niyan ay 41 feet. Adi apat na story, 'di ba? Apat na palapag. Kasi sa isang palapag 10 feet po average. So ang taas po niyan ay apat na palapag, 41 feet. Ngayon, ang pundasyon daw niyan ay 10 feet by 10 feet. O ay ang taas ay 41 feet. Bakit aabot yan ng 51 million? Hindi ba? O ay malabo yan. Hindi ba? Malaki ang korupsyon dyan. At umaabot ata sa lahat-lahat, umabot ata ang nagastos dyan ay 10 billion. Kung tama yung binasa ko kanina, 10 billion yung nagastos diyan kasi marami daw building na pinatayo o maraming siguro mga restroom na ginawa o sports complex na hindi naman daw nagawa. Ayan po Pero dito lang muna ako mag-focus dito sa yung ginawa niyang sulo o torch na 50 million. Ayan po. Dito lang po ako mag-concentrate. Ang title ko po ngayon, mga kababayan, mga minamahal, ay Alan Peter Cayetano kinasuhan ng plunder o kakasuhan ng plunder ito pero ay chinichik ako ng YouTube o yung Google Docs yan ang sinulat niya.
kinasuhan ng plunder pero wala pang kaso, iimbestigahan pa lang ni Matibag. At nagsalita na si Matibag na paulit-ulit sa media, sa Senado, na iimbestigahan niya kasi malaki ang anomalya. Yan po ang sinasabi ni Matibag. NBI kwan siya, director, pero iimbestigahan niya ito. Ay patungkol dyan sa 50 million 2019 Southeast Asian Games torts. Ayan po ay ako po ay nananalangin noon pa at sinubaybayan ko po itong issue na ito. Sinubaybayan ko yan. Tinatyaga ko yan, pero walang mangyayari. Alam ko walang mangyayari. Kasi 2019 ay sino ba ang presidente noon? Ay si Duterte, hindi ba? Now, ito naman si Alan Peter Cayetano ay congressman noon. Kung hindi ako magkamali, speaker siya . At siya ang ginawa sa lahat ng pera, sa lahat ng pundo, siya ang nakakabahala. Parang siya ang ginawang commissioner nung kwan, o siya ang manager ng lahat ng pera na inilaan doon sa Southeast Asian Games. Kaya ganyan, nagpatayo siya. Akala ko nga pinatayo sa kwan sa Patiros ay hinahanap ko ay sa Kapas Tarlac pala pinatayo. Kapas Tarlac, malapit sa, kasi magkadidikit po yan yung Angeles, Pampanga, yung Clark, kaya tinawag nila Clark Sports Complex. Yan ang tinawag nila. Ay yun nga, doon nga yung 10 billion ata ay pero wala naman daw ata naipatayo. Kaya nga yan ang iimbestigahan. Pero ito ang mas matindi dyan, itong gumawa siya ng yung kwan dyan, yung sulo, hindi ba? Sulo. Bakit aabot ng 50 million yan? Sulo lang, hindi ba? Nagpatayo siya ng sulo, ang taas ay yung torch, ang taas ay 41 feet. At doon sa itaas ay may apoy, hindi ba? Kaya nga ang tawag nila kaldero. Pero tinitingnan ko nga, parang sa itaas ay may kaldero. Tapos, naandun na yung apoy. Ay bakit aabot ng 50 million yan? Hindi ba? Ngayon, maniwala pa ako kung yung apoy ay forever. Yun yung walang patayan. Lalagyan niya ng apoy. Pwede pa siguro, baka aabot ng 50 million. Ay hindi papatay naman yung apoy, hindi ba? At saka, walang kwenta. Ay isang gamitan lang hindi ba? Decoration siguro, pero ay wala namang apoy Ano ang kwan dyan? Hindi ba? Sulo lang, hindi ba? Ay kwan pa, yung occupy space pa yan Hindi ba? Wala sa hulog, hindi ba? Kaya nga ito si Alan, bagamat nakikita natin na parang matapang, hindi ba? Parang wala siyang bahid ng korupsyon, pero palagay ko kung talagang imbestigahan ito, at yan po ang panalangin ko, pangalawa ko nang inuulit ito, yan po ang aking panalangin sa Diyos, na sana ito ay imbestigahan ito. Pero alam ko nga, nung panahon ni Duterte, hindi mangyayari yan. Kasi nga, baka nga, party-party sila dyan Iyan po kasi noon, at paulit-ulit ko nang sinasabi, at ako ay naniniwala, nung umakto, o nung nakaupo si Duterte, kung gumawa sila ng krimen ay with impunity. Ang ibig pong sabihin sa with impunity ay walang batas-batas sa kanila. Walang pupwede sa kanila. Paghaharang ka, ibibilanggo ka nila. Ganyan po sila noon. Kaya nga,
mapapansin nyo po ngayon, lahat ng konektado kay Duterte. Kasi nga umakto sila ng with impunity ay makakasuhan ngayon. Sigurado po yan. Makakasuhan ngayon kasi nga with impunity Ang batas po ay batas. Kahit na paano mangyari dyan, batas pa rin yan. Tignan po natin si Marcolita. Para maniwala kayo na hindi mo pwedeng lulusutan ang batas. Hindi pwede. Maaring malusutan mo yan, pero baka mas pupunta ka dun sa mas grabe na batas kung nagnakaut ka talaga. Tignan po natin si Marcolita para maniwala lang kayo sa akin na ang batas ay batas. Ginawa po yan. Ngayon, maaring matagal ang epekto o maaring nahihirapan kasi nga may pera o may mga resistance, hindi ba? Ay pero batas po yan Huwag kang magnanakaw. Yan po ang batas ng Panginoon, hindi ba? At ito ay inulit natin, yung plunder law. Ngayon, ito si Marcolita ay tumanggap ng, i-discuss ko lang po para maintindihan natin na ang batas ay batas. Tumanggap siya ng 75 million. Ilan yung galing kay Mike Defensor? 35 million daw ata. At saka yung dalawa ay tig 40 million. At tig 20 million. Nilusutan niya. Ano ang sinabi niya? Ay sir, wala pa namang campaign period noon hindi ba? Okay, walang campaign period. Tinanggap niya kasi ang campaign period ng pagkasenador ay February. Ay tinanggap niya daw ay January. Okay. Ay may nakapansin. Ay tika muna, hindi ba congressman ka noon? Ay bakit ka tumanggap niyan? Ayan po hindi ba? Ang batas ay batas po Kaya kahit na anong gawin mo, ay talagang aakuan ka hindi ka tatantanan ng batas Opo. Ang sabi po ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away until it is accomplished. Ayan po. Hindi mawawala yun Yung huwag kang magnanakaw, hindi mawawala yun. Ay pero iibahin ko ang sentence para maintindihan natin. Walang epekto yung batas sa mga tao na righteous. The law has no effect to a righteous man. Yun po ang nakasulat Pero hindi mawawala yung batas. Bakit? Ay mayroon nga nagkakasala Ano po ang sabi? Until it is accomplished. Hindi ba? Pwede nang tanggalin. O yung word niya, pwedeng tanggalin. Halimbawa, ang isang virgin ay manganganak, hindi ba? O magsisilang ng isang lalaki, hindi ba? Ay salita po ng Panginoon yan Pwede naman tanggalin yun? Pwede na, kasi naganap na Ganun lang po yan, until it is accomplished. Ngayon, ay balikan natin ito si Alan Peter Cayetano. Napakayabang, hindi ba? Napakayabang. Ang sabi niya kay Matibag, wag mo kaming diktahan, hindi ba? Kasi gusto ni Matibag ay isalang na siya sa witness. Kasi mayroon siyang sa Singapore, mayroon silang conference ng mga FBI, hindi ba? Agent, mga o worldwide ata yan, ay gusto niyang aatin doon o may imbitasyon siya. Ano ang sabi ni Marcolita, ni Alan Peter Cayetano? Do not dictate us. Ginamit niya ang salitang dictate. Pero sinagutan ko na po yan sa YouTube. Pero gusto ko sanang ganyan po kasama ang tao. Kukuha ng isang salita at yun ang gagamitin niya. Huwag mo kaming diktahan, sabi niya. Senado kami, huwag mo kaming diktahan. Ay hindi naman dinidiktahan Humihilig lang o ini-inform lang na mayroon siyang meeting. At kung pwede ay i-adjust yung
timeline niya sa pag-testify sa Senado. Pero ang sabi ni Alan Peter Cayetano, huwag mo kaming diktahan. Ganyan po kasama ang tao. Pipilitin ka, kasi marami po kasi na magkakahawig ang salita Kasi galing sa ibang bansa yan. Galing sa ibang bansa. Pero yun ang kinukuha nila. Katulad yan, hindi ba? Pangalawa ito para maintindihan nyo po kung gaano kasama ito si Alan Peter Cayetano. Ginagamit niya ngayon na warning. Warning daw yung sinabi ni Sara Duterte. Ang topic po diyan ay nagbanta. Threat, hindi ba? Pero ang ipipilit niya ngayon, nag-warning lang dahil yun nangyari kay Romanov. Yun ang sabi nila ngayon pero prior than that, si Basti ang nag-ungkat niyan Sinabihan niya sa publiko, hindi ba? Sa entablado po yan Ay panoorin niyo po hanggang ngayon sa YouTube, naandyan yan. Mag-ingat ka, Bongbong, sabi niya, baka mangyari sa iyo ang nangyari sa mga Romanov. Hindi ko nga alam yan Matanda na ako, hindi ko nga alam yung Romanov na yan Ang alam ko, sari manok. May mga sari manok noon na binabasa namin sa comics. Pero yung Romanov na yan, anong alam ko dyan? Ay, ni-research ko, ay yung pala, pinagpapatay yung pamilya. Dahil nagalit ang mga tao. At yun ang sinasabi ni Basti. Si Basti ba yan? Yung mayor? Nakuha ko yan Hindi ko masyadong kabisado mga pangalan nila Doon nangyari yan. Ngayon, binabaliktad nila na sila daw ang baka maging Romanov. Kaya nga natatakot na sila. Ay hindi ganun yan Ang kwento niyan nagsimula doon sa mayor nga na anak ni Duterte. Mag-ingat ka, Bongbong, sabi niya hindi ba? Baka mangyari sa iyo ang nangyari kay Romanov. Ay hindi ba threat yan, hindi ba? Ay kung warning yan, okay lang yun, warning. Pero yung ginawa ni Sara, kaya nga dito, pinapaliwanag ko dito, paano kasama ang tao I-twist nila ang salita Yung sinabi ni Sara Duterte na gusto niyang pugutan ng ulo si Marcos, ay hindi daw threat yun, warning lang yun. Ayan po, hindi ba? Yun ang sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Kumukuha siya ng salita ay baka nga ay ang sasabihin niyan, aktong, hindi ba? Kasi yung German pala ng warning o yung attention, aktong. Ayan. Pwede kasi kukuha ng salita para yung threat hindi niya gagamitin. Ay lahat po ng bansa may mga salita na kung minsan hindi natin alam, English na yun. Kaya kinukuha niya. Ayan po. May mga 6 o 7 na salita yan na magkakahawig. Hindi ba? Katulad yung humihiling si Matibag na i-adjust yung time niya sa pag-testify sa Senado. Ang tawag ngayon ni Alan Peter Cayetano naman, dinidiktahan sila. Dictates. Nasa YouTube po yan. Tignan nyo. Kaya wala talaga ito si Alan Peter. Ngayon. Pero ito ang sasabihin ko lang dyan, pagbabayaran niya yan. Kasi nga, kung milyon tayong mga Pilipino, ako, US citizen na ako at mag 17 years na ako dito sa US. Pero ang feeling ko ay Pilipino pa rin ako at nananalangin ako. Ngayon, kung halimbawa na 1 bilyon ang Pilipino at nananalangin at mayroong isa doon na matuwid, pakikinggan po ng Diyos
isa lang, isa lang na matuwid. Hindi ba? Katulad nung nangyari kay Trillanes, nanalangin din ako noon. Nang kinuha yung application niya sa DND, hindi ba? Winala-wala ng DND, Department of National Defense, hindi ba? Dahil ninakaw ata ni Kalida yung application niya sa amnesty. Walang application, sabi niya. Anong sabi ni Duterte? Nawawala ba? Wala ba? Nalamboy dyan from the beginning. Yun nga hindi ba? Ay ako, nanalangin po ako doon. Ay tika muna kako, Panginoon, ay kung ganito nakasama ang tao, ay ilagay mo na po sa kamay mo ang lahat. Ay wala na, hindi ba? Binilanggo na nila si Dilima. Tapos ito ngayon si Trillanes kako yun nga hindi ba? Yung pardon o yung kwan ay kinuan niya. Niribuka. Hindi pa nangyari yan sa lahat ng kasaysayan ng mundo o ng mga bansa. Yung pardon na ibinigay ng isang hari, hindi pwedeng iribuka ng susunod na hari. Walang ganyan. Kay Duterte lang. Walang ganyan. Kahit na kalaban o ano, wala yan. Hindi mo pwedeng, lalo na kung patay na yung dating presidente. Paano mong iriribuka yan? Hindi ba? Ayan po pero niribukan nila at gusto nilang ikulong. Ganyan po kasaba, hindi ba? With impunity nga Kaya nga ang sabi ko, pag-aangal ka noon, pag halimbawa, ikukumplin mo ito si Alan Peter Cayetano na magnanakaw yan, hindi ba? Ikukumplin mo na, ay ibibilanggo ka nila. Kaya nga kako, walang mangyayari nung panahon ni Duterte. Pero ngayon ay panahon ni Marcos, hindi ba? At sinasabi ko na, parati kong sinasabi dito, at hindi ko binabago yan. Hindi nila kayang tibagin itong administrasyon. Bakit? Ay walang korupsyon yan 6 na taon. Si Bongbong Marcos, hindi nila in-appoint sa anumang posisyon. Kaya walang korupsyon yan. At saka ito si Ping Lacson, huminto yan. Kaya walang korupsyon yan. Huminto ng 3 taon dahil na term limit. Pati ito si Soto. Paano nilang hahanapan ng korupsyon yan? Huminto din yan dahil sa term limit. At saka ito si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, 6 na taon po yan, wala sa serbisyo. Paano magkakaroon ng korupsyon yan? Kaya talo sila dyan Hindi ba? Talo sila. Walang korupsyon. Adi, lalabanan nila ang korupsyon Hindi ba? Pwede silang lumaban. At saka, ito si Lacson, hindi naman tumatanggap ng pork barrel yan. Paano nila lalabanan yan? Sige nga. Kaya talo ito sila Cayetano dyan. Kasi sila Cayetano, walang humpay, walang hinto. Pinagpapasapasahan na lang. Kung hindi congressman, senador. Kung hindi senador, congressman. Mayor pa nga hindi ba? Yang, patiros pa sila yan? At tagig. Pero ang patiros, gusto rin nilang kunin Hindi ba? Pati yung portion ng Makati gusto nilang kunin hindi ba? Mabuti na lang at nilabanan sila ni Binay Hindi ba? Dati raw tagig daw yung yung portion na yun ganun po yan. Ngayon ay ito, isishare ko sa inyo bakit hindi lulusot ito si Alan Peter Cayetano. Una, marami nang nananalangin po at sinabi ko na pag halimbawa ay kalahati na ng tao sa Pilipinas na nanalangin na imbestigahan na siya o kamay na ng Diyos ang gumalaw, ay baka mayroon doon na matino o matuwid na didinggin ng Diyos. Ayan yan po ang una pero ito isishare ko lang po sa inyo Galatians 21 verse 15. When justice is done, it brings
joy to the righteous, but terror to evildoers. Ay, ito evildoers yan eh. Kaya darating sa kanya ang terror. Yan po kuhan po natin, obserbahan po natin, pag inumpisahan yan na imbestigahan yan, hindi na makakaharap yan si Alan Peter Cayetano sa mga, kung ano yung mga pasabog niyang, kung tinitwist niya mga salita. Di ba? Kasi nga nakasulat, but terror to evildoers, darating ang terror sa kanila o mga masasamang mangyayari. Ayan po pero when justice is done, it brings joy to the righteous. Kaya nga po ganyan eh. Yung mga matitino o yung mga righteous, gusto parusahan na sila eh. Kasi nga, it brings joy. Ayan po eh. At yun ang sinasabi ng Panginoon ni Jesus Christ na sinabi na out of your belly will flow rivers of living water. Gusto na mga righteous na parusahan na itong mga kuwan na ito, itong mga corrupt na ito. Gusto na mga righteous na ibigay na yung justice ng Panginoon. At hindi nawawala yan. Kaya nga nagwiwilga eh. Kaya pumupunta sa kalye ang mga tao para ipabatid ang kanilang layunin. At may joy po doon. At wala pong bayad yon. Walang bayad. Ay itong rally ng mga maisog may mga bayad yan Kaya nga hindi naman tumatagal yan Pag umulan, aalis na yan Pag nainitan yan o pag oras na, titignan nila ang oras, uuwian na. Kasi nga may bayad Pero kung wala kang bayad, yung joy ang bayad sa'yo. The joy in your heart na nakikita mo na marami kayong humahanap ng hustisya, hindi ba? Ayan po. Ngayon, Galatians 6:7, do not be deceived, my beloved. Do not be deceived, my beloved. God cannot be mocked. A man reaps what he sow. Kung ano ang kanyang itinanim, yun ang kanyang aanihin. Ay itinanim niya yan, Yang 50 million na sulo, hindi ba? Ay iimbestigahan yan. At ako, nananalangin ako na dapat imbestigahan talaga yan. Hindi ba? At kasuhan, kung sino ang dapat kasuhan dyan, ay aabot daw ng bilyon dyan Kung kasama siguro yung mga sports complex na pinaggagawa dyan Mga kwan yan, mga naku po, hindi ba? Ay ayan na nga. At ako, tuwang-tuwa ako kung iimbestigahan yan o kakasuhan yan o mabibilanggo yan. Kasi nga, nakalagay when justice is done, it brings joy to the righteous. Paano mo lalabanan yan? Pero, doon sa mga evildoers, it will bring terror. Ayan nga Ngayon, Numbers 32, verse 23. But if you do not do this, you will certainly sin against the Lord, and be assured that your sin will find you out. Iyan po ang nakasulat dyan. Pero parati ko nang dinidiscuss ito Ang ibig sabihin niyan, pag hindi mo ipinagtanggol ang iyong bansa, katulad yan ay yung mga Navy natin sa West Philippine Sea, napuputulan na ng darili, hindi ba? Lumalaban sila sa China. Pag hindi mo sila pinagtanggol, ay if you fail to do this, ang sabi po if you fail to do this, or if you do not do this, yung ipagtanggol, katulad yan ni Alan Peter Cayetano, hindi tayo pinagtatanggol sa China kumakampi pa nga yan sa China Kaya gusto ko nga imbestigahan na yan Ay pero nga, nakikita natin ngayon na marami pala siyang nakuha na pabor o pera o yung ganyan mga project kay Duterte. Kaya ganun pala, si Duterte maka-China, ay pati ito si Alan Peter Cayetano maka-China. Kaya nga ito ang sinasabi ko, kaya ito ang pinili ko. If you fail to do this, yung i-protect yung bansa natin o yung kababayan natin,
you will certainly sin against the Lord. Sigurado po yan, ay kasi nakasulat eh. Hindi ba? May bayan ka, ayaw mong ipagtanggol. Hindi ba? May kababayan ka, napuputulan ng daliri. Hindi ba? O ayaw mong ipagtanggol. Hindi ba? Ay you are sinning against the Lord. And be assured, sabi ng Panginoon, your sin will find you out. Ayan po. Kaya matatagpuan siya eh, na nagkakasala siya. O, ayan po ano. O sige po at hanggang dito na lang po ano. At bago po ako mag-umpisa, ay nananalangin po ako na sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.